Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito ngayon ang mga balita mga kababayan. Sabi ni PNP, Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., may security plan sakaling may Indonesia ni Palay protest sa Pilipinas. So, mabuti naman kasi walang tigil sa panggagatong. Yung mga DDS mga kababayan at saka yung mga makabayan, gusto nilang samantalahin, mag-take advantage sa sitwasyon dahil po sa issue ng massive corruption sa ating gobyerno. Lalo na po sa DPWH, kung saan yung ating Pangulo po, ina-address na siya. Nilabas na po ng ating Pangulo yung executive order para sa pagbuo ng Independent Commission. At may mga pangalan na lumitaw, pero hindi pa po final. Si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, tapos si Bernabe, dating Justice din po ng Supreme Court. So may isa pa, dapat forensic expert daw, ay hindi pa po sinasabi ng ating Pangulo. Itong mga pangalan na to, hindi pa to final. Yung mga lumilitaw lang na mga pangalan. So maniniwala tayo na sila na pag dineclare, in-announce na officially ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Madaling sabi, walang rason para mag-alsa ang ating mga kababayan at tumula doon sa ginawa ng mga Nepalis, tinunog yung parlamento, yung mga bahay ng mga opisyal, tapos pinaghabol at ginulpi. Sabi yung asawa ng Prime Minister na nag-resign, sinunog daw na buhay. Ano yung mga balita? Ayoko nang ipakita sa inyo yung mga images po kasi depressing. Pagkatapos, nare-restrict po ng YouTube. Kaya ikwento ko na lang po sa inyo. Anyway, nakita niyo siguro, pati mga hotel, sinusunog nila. So dapat hindi tayo umabot sa ganon. Kasi unang-una, mabuti kung walang ginagawa yung ating gobyerno. So ngayon, i-update ko kayo sa mga kaganapan. Ito kalalabas pa lang na balita. Yan yung limpak-limpak na salapi. Sabi dito, Lacson finds 355 million peso Senate or BICAM insertion in 2025 budget matching Hernandez claim. Si Engineer Bryce Hernandez. So sabi dito sa report ng ABS-CBN, Senate Pro Tempore Ping Lacson Baird that there was a 355 million insertion in 2025 national budget intended for Bulacan, which appears to match the claim of DPWH engineer that Senator Jingo Estrada allocated such amount in the spending plan. At may nakita, nahuli ka mga kababayan, na nag-deliver daw sa Senado ng limpak-limpak. So yun ang susunod na magiging focus ng investigasyon. Sabi ni Ping Lacson, identify natin kung saang opisina pumunta. So papunta na tayo sa exciting part mga kababayan. Kung sino itong mga sponsor ng massive corruption sa DPWH. Pero sa nauna ng testimony ni Hernandez, sabi niya na si Senator Jinggoy po ang nagbaba ng 350 million ngayong 2025 sa ilang project sa Bulacan. Ang kanyang SOP dito, 30% ay per hour District Engineer Henry Alcantara. Diniliver ito noong lumabas ang item na ito sa GAA. Sabi ni Ping Lacson, pinachikoan niya agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakalaga ng 355 million intended para sa Bulacan. And we found out one. Meron talagang insertion na wala sa House version pero lumabas ito after BICAM. So maliwanag na either sa Senado, Senate version or sa BICAM yun in-insert. So safe dito yung camera. Safe mga kababayan si Martin Romualdez. Sa bagay, mga kababayan, yung lumabas yung controversy sa 142 billion na insertion, ang nahuli cam doon sa Kongreso, si Cheese. Sabi, parte ito, mga kababayan, ng 142 billion. So magkakabukingan na mga kababayan. Tapos may nahuli cam na nagdi-deliver noong Agosto 19, August 19. Sabi sa press ko ni Ping Lacson kanina, huling-huli sa camera.
Nag-deliver daw ng limpak-limpak sa Senado. Yan sabi dito. Lacson said they will also look into Hernandez's claim of delivery of bribe to a senator by a contractor in the Senate premises. The supposed delivery happened August 19. Lacson said he has not seen the CCTV footage, but he has asked the Senate staff to secure it and for the one in charge to testify before the hearing. Guni-guni ang 30% na commitment ko daw, sabi ni Jinggoy. So, nakaka-excite mga kababayan ang pag-abang. Sigurado tututukan ito yung susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon. Ngayon, dahil po sa nangyaring kudita sa Senado, gustong idamay pati sa Congress. Solid po yung Congress. Si Martin pa rin ang speaker. Yan May suporta from the majority leader, si Sandro Marcos. Yan yung post ni Martin Romualdez mismo sa page niya. Sabi dito, Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez met Wednesday afternoon with Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Deputy Speakers and Party Leaders of the Majority Bloc at the House of Representatives. The meeting underscored the solid unity of House leaders who pledged to stand together and steering the legislative agenda and ensuring the 2026 national budget is fully responsive to the needs of the Filipino people. They also committed to advancing the priority measures of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. with a focus on providing affordable food, creating more jobs, improving health services, and addressing other urgent concerns of the Filipino families. Solid po. Kaya gusto nilang biyakin kasi sulit. Gustong sundutin mga kababayan yung posisyon ni Martin Romualdez para mawala ang proteksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakasalalay yan sa support ng ating Pangulo, ang speaker. Ibig sabihin yan, pag solid pa, may tiwala pa rin. Malakas ang tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Martin Romualdez. Yan sabi dito. More House leaders speak up for Romualdez. United kami rito. Deputy Speaker Iloilo 1st District Representative Janet Garin and Tingog Party List Representative Jude Asidri Boss attended a party's leaders meeting Wednesday that was led by Romualdez and Presidential son Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sabi ni Garin, the House is united and will focus on work and deliverables, no changes in leadership. Sabi naman ni Asidre, this is a House that stands united, clear in our duty, firm in our purpose, and strong in our resolve to serve the people who sent us here. And we move forward together with one conviction that the leadership of Speaker Martin Romualdez remains steady, trusted, and unchanged. Our Speaker Anya continues to lead us, and we continue to follow with confidence. We know that in times like this, what our people need most is stability, not distraction, unity, not division, service, not politics. That is why we remain firmly behind Speaker Romualdez. Solid po ang Congress kasi matino yung Kongreso po. Ngayon, medyo matino na rin yung Senado kasi nakudita na. Dati po, hindi matino. Yung investigasyon, cover up. O, di ba? Yeah, sabi ni Tito Sen, dudaan niya ako na pinalitan yung affidavit ni Diskaya. May duda siya na may alteration, binago. Yan Senate President Tito Soto said there is suspicion that the affidavit the Diskaya couple first presented to the Senate during its probe into the flood control project irregularities may have been edited. Soto said Senate staff members themselves informed him of the alleged alterations in the affidavit of Pacifico Curly Diskaya and si Sarah
Sara Diskaya, where they named lawmakers and public works officials who allegedly demanded and received kickbacks from them. The Diskayas have been questioned about being selective in their disclosures. Sabi ni Tito Sen, ang daming empleyado sa Senado, ang daming empleyado sa Blue Ribbon, ang dami naming kakilala roon, lalo na si Senator Ping Lacson. May nagsasabi sa amin na yung affidavit daw, inedit. Hindi niya daw alam kung sino yung gumawa. This was one of the concerns he raised as he explained why he did not sign the letter of former Blue Ribbon Committee Chair, Senator Rodante Marcoleta, requesting that the Diskayas be placed under the Department of Justice Witness Protection Program. Sabi ni Tito Sen that if he did not care about the Senate's integrity and image, he would have signed the request shortly after being installed as Senate President noong Monday. But he said he knew it was wrong to endorse the letter to place the Diskayas under witness protection given that they were some of the biggest government contractors. He noted that the Diskayas gave different accounts anya sa kanilang testimonies before the Senate at saka sa House. As for the Diskayas' concerns about their security, he said they could very well afford to hire numerous security personnel given their massive wealth that they had publicly discussed. Ginagamit po si Diskaya, mga kababayan. Gustong ipasok ni Marcoleta, inamin naman niya na siya yung nagkumbinsi na maging star witness. Hindi po pinirmahan yung request ni Marcoleta na ipasok sa witness protection program ng gobyerno para maging star witness. Sabi nga po ng mga congressmen at maging ni Tito Sen, ibalik niya muna niya yung mga ninakaw. At saka may qualification ng star witness. Sabi ni Representative Jinky Luis doon sa investigasyon ng Congress. Dapat least guilty niya ang isang testigo. Ilumalabas, hindi man siya least guilty. Sa dami mga kababayan ng nakulimbat. Yes, sabi dito sa report ng 1PH. Nasaan ang kay Duterte? Question ni Senate President Tito Soto kung bakit hindi nabanggit sa affidavit ng mag-asawang Diskaya ang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo na kung sinasabi nilang nagsimula pa sila noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Gate ni Soto, kailangang i-verify. I-verify pa ang mga payag ng mag-asawa at hindi pwedeng basta tanggapin para agad silang maging state witness. Dagdag pa niya, hindi rin makatarungan. Nagastusan pa ng pamalaan ng Diskaya couple gayong saksakan ang daming supposed to be allegedly ninakaw nila. Yan sabi ni Tito Sen, ang pinagyayabang nila. Nag-umpisa raw sila panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya marami rin silang ipon. Marami silang pera. Pagkatapos Noynoy Aquino, panahon din daw. Pagkatapos kay President Marcos daw. Nasaan ang kay Duterte? Nasaan ang panahon ni Duterte? Bakit hindi niya binabanggit? Na-disapprove yung request, di pinirmahan, request ni Marcoleta. Pumasok sa Witness Protection Program. Ano kasi ni surte? Ngayon, sabi dito, yung si Engineer Bryce Hernandez, sabi ni Tito Sen, only lawyers family can visit ex-DPWH Engineer Hernandez at Pasay City Jail.